Good morning, Go Fam! So, papunta tayo ngayon sa Maisan naman. Okay, at i-check lang natin yung ating planter. So, dito tayo ngayon. 'Di ba? Medyo mamasa-masa pa yung lupa. Ito. Pero ito, una, trinaktor natin to eh. Tapos, after nun, saka natin ni-rotovator. Baka ngayon lang kayo makakita ng Maisan na ni-rotovator. So, ayun siya. Ayun yung ating planter. So, ganda ng exercise natin. Kasi nga, di ba? Nasa nature ka. Tapos, nainitan ka. Di ba? Kaya mga farmer, healthy. Diba? Although madaming mga farmer, hindi maganda yung lifestyle kasi nga usually umiinom yan ng alak, naninigarilyo, diba? But still, nakita nyo matitibay yung katawan kasi nga yung exercise nila every morning, every day. Tapos mahilig din sila uminom ng tubig. Tinatamaan sila ng araw, sinag ng araw. So ito yung planter. Check natin. Okay. $16.20. Lagi sila ng basal. Diba? Ganda ng pagka-land preparation. Ayun, no? Ayan, ganyan tayo magtanim dito, Go Fam. Diba? Hindi na natin kailangan ng napakaraming tao, no? Ang problema ba pag minsan papabalehan mo yung mga tao pagdating ng trabaho, may sakit, may lakad, kung ano-anong reason, di ba? Reason.com. So yun, ang ganda oh. Di ba? So tayo nakapagtanim tayo siguro mga nasa, kung talagang i-overtime nila, mga nasa 8 hectares per day siguro yung natatamnan natin. Ayan. Pero kung chill lang na trabaho, siguro mga nasa 6 hectares. Kasi mga nasa more than 1 hour siguro yung isang hektarya. Mantakin nyo pag tao-tao to, ang tagal. Half day. Baka hindi lang. Full day siguro to. O, depende sa tao mo. Usually ginagawa natin mga nasa 13 na tao siguro per hectare yung nagagamit natin o yung kinukuha natin. So ayan o. So yung sistema pala, para at least meron tayong guide, di ko alam kung anong mas magandang practice. Ginagawa dito is nirorostilyo muna, tapos inaantay natin na tumubo konti yung mga damo, and after nun second pass, tapos diretso rotovator, tapos sabay sinusundan na ng planter. Ayan, sakto. Malapit na mag-undas. Usually pag undas, maulan-ulan. So tamang-tama yung moisture ng lupa. Very favorable sa pagtanim ng mais. Ayan siya oh. So, etong planter natin, nilalagyan niya na ng basal, abono, tapos at the same time nagtatanim na rin. Ayan. Ayan. Ayan si Mang Jun. Si Mang Dani yung taga-tanim. Ayan si Mang Jun siya yung naglalagay ng abono at saka binhi. Pero yung binhi, one time lang kinakarga yan kasi marami naman yung lalagyanan. Yung abono yung medyo kinakarga natin mayat maya. So yung old practice
is kukuha ng kalabaw, tapos ierasin. Ayan, ierasin, gagawa ng eras dito. Okay, tapos after maeras, merong mga tao maglalagay ng basal, tapos saka papasundan ng mga magtatanim na mano-mano. Pero ngayon, dalawang tao. So more or less sa amin ngayon, 3 tao kaya ng tamnan lahat. Okay. Ayan. So mamaya tignan ko kung makita natin yung paano yung land prep. Okay. So yung mangyayari. So yun Go Fam, yung ating update dito. Siguro update ko kayo pag tumubo na. Okay, para makita natin kung paano natin kontrolin din yung mga damo, tapos yung mga paragis na sinasabi ko. Alright. So, ingat ka lagi Go Fam.